75 verse 4 says, "Boast not to the Lord. Do not raise your horns to God." We can never boast anything to God because everything is made by God. Everything is sustained by God. And everything belongs to God. Huwag mo sasabihin sa Panginoon, "Lord, pinaghirapan ko ito, sweldo ko ito, bunga ito ng aking sakripisyo." Baka makalimutan mo, kapatid, sino bang nagbigay ng buhay mo? Sino bang nagbigay ng kalusugan mo? Sino ba ang nagpapatubo sa pagkain na kinakain mo? Sino bang nagbigay ng hangin na nilalanghap mo? Marami ng beses na dapat napahamak ka. Pero hanggang ngayon, ligtas ka. Bakit? May buhay ka. Diba? Lahat ng ito, ang buhay mo mismo, hindi galing sa'yo, kung hindi, galing sa Diyos. Acts 17 verse 28 says, "In God we live and move and have our being." Kaya kung wala ang Diyos, wala ka. Wala tayo. Hindi tayo makakagalaw, hindi tayo iiral kung wala ang may kapal. Bakit nga ba merong tao na yumayabang? Bakit ba merong taong mapagmalaki? Kasi nagkakapera na sila. Kasi yumayaman na sila. Kasi umaangat na sila sa buhay. Ano ang kasabihan? Ang isang uwak na nasa itaas ng kalabaw, feeling kalabaw na. Marami sa ating ganyan. Pag inangat na ng Panginoon, akala mas higit pa sa Diyos. Nagpopoon-poonan na. Hindi po ba? Di ba? Kapag may pera ka na, kilala ka na ng iba. Pero pag wala kang pera, nakakalimutan ka na. Kaya nga hindi mo masisisi ang ibang mga kapatid natin. Sino talagang sinasamba? Hindi ang Diyos, kung hindi ang pera. Pero sinasabihan tayo ng Panginoon sa Ebanghelyo, kahit na marami kang kayamanan, hindi yan ang susi ng buhay walang hanggan. Kung gusto mong maging ganap, turo ni Jesus, kailangan mo daw ipagbili lahat ng iyong ari-arian, ibigay sa mga mahihirap, at sumunod sa likod niya. Nung pong narinig ng lalaki ito, naturo ng ating Panginoon, nalungkot daw siya. Umalis siya. Bakit? Kasi sobrang dami ng kanyang kayamanan at ari-arian. Mga kapatid, mabuti po at maganda na meron tayong pera at kayamanan. Amen? Yan madalas ang panalangin, ang dasal ng napakarami sa inyo. Pero paalala lang po ha, hindi ang kayamanan ang magbibigay ng kaganapan sa buhay mo. Hindi dahil may pera ka, magiging payapa ka na. Oo, pag meron kang pera, magiging masaya ka. Pero sandali lang yan. Ang pera, hindi yan ang susi para makapasok ka sa langit. We can never buy salvation because salvation is a gift. Do you want your life to be beautiful, holy, and whole? Then, my dear friends, practice humility. Always practice humility. Sabi nga po, for a tree to reach the heavens, its root must reach hell. Ang ganda po, no? Kung gusto mong umangat, tumaas, kailangan marunong kang magbaba. Kamukha po ng kawayan. Habang ito po ay tumutubo, mataas sa mataas, tumatayog, hindi pa rin nakakalimutan ng kawayan na yumuko. My dear friends, whatever you will reach in life, do not forget to bow down. The more that you surrender to God, the more you will gain graces and salvation for your souls. Kung meron po kayong relo o orasan, pakatignan niyo po. Meron po ba? Pagmasdan niyo po ang inyong relo. Your clock will tell you two things. What are these things? First, the exact time. Second, the right attitude. Remember that. Ang relo
sasabihin niya sa iyo ang tamang oras. Pero pagmasdan mo ang galaw ng relo, tuturuan ka ng tamang pananaw, ng tamang pag-uugali. At ano ang tinuturo ng relo sa atin? Ano ba ang tamang pananaw at pag-uugali? Ito, na lahat ng bagay sa buhay mo ay lilipas din. Your clock is telling you, hey, everything will pass in this life. Everything you own will pass. Your life itself will pass away from this world. O nga naman po, bata ka, tatanda ka rin. Malakas ka, manghihina ka rin. Mayaman ka, maghihirap ka din. Maganda ka, mababawasan ang iyong ganda. Malusog ka ngayon, magkakasakit ka. Buhay ka, mamamatay ka rin. Wala pong nananatili. Nothing is permanent. Your riches, your wealth, and even your life. Have that right attitude. Everything will pass. So remain humble. Also remember, my dear friends, that when a bird is alive, it eats the worms. But when the bird dies, the worms eat the bird. Huwag kang magmamayabang. Huwag kang magmamalaki. Dahil baka naman, ang mga pinagmamalakihan mo, darating ang araw, silang aangat at sila naman ang titingin sa iyo pababa. Someday, my dear friends, we will enter heaven. Not because every day we go to church, not because you always pray the rosary, not because you serve in the church or donate to people. Yes, these things will help you to receive a reward. Hindi naman po masasama ang mga bagay na yan. Pagpatuloy niyo po, makakakuha po kayo. Kayo ay makakatanggap ng grasya dahil sa mga bagay na yan. Pero ano po ang magiging dahilan? Kung pagdating ng araw tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, ito ay dahil pinapasok tayo ni Jesus. Ultimately, you will receive salvation. You will enter heaven. It is because God has given it to you. Kapag ang attitude mo, dapat makarating ako sa langit dahil itong aking ginawa. Nakapag-donate ako, nakatulong ako, nagsakripisyo ako. Be careful because that attitude means that you are full of pride already. That attitude means that you are very proud with what you do. Hindi po kayabangan ang magdadala sa atin sa langit. Ang Diyos mismo ang magdadala sa atin sa langit. At mahihirapan ang Diyos na ipasok ka sa langit kung malaki ang ulo mo. Amen? Mahihirapan ang Diyos na iangat ka sa langit kung may bigat ang loob mo. Understand, my dear friends, someday we will enter heaven because God is loving, God is gracious to us, and God is so good to us. Meron po akong nakaibigan dito sa parokya, nagsaserve siya. Nung minsan po, nagkwentuhan kami. At nagkwento po niya, nung po nag-uumpisa pa lang daw siya sa kanyang pamilya, talagang walang-wala daw po siya. Hirap na hirap. Umaasa daw po siya sa kanyang mga tiyahin na nasa ibang bansa. Pinapadala daw po yung pera dito sa kanilang kapatid, dito sa kanyang isang tiyahin. Pero pag daw po makakatanggap na siya ng tulong dun sa tiyahin niya, napakasama daw po magsalita. Nilalait palagi sila. Lalong-lalo na pag dumadating daw po yung kanyang mga anak doon, sinasabihan sila, ayan na naman yung mga patay gutom. Kawawa ang mga ito. Kahit na nasasakdan daw po siya, nilulunok niya yung kanyang pride kasi kailangan na kailangan daw po yung tulong. Dumating po ang araw na pagtapos po niya yung kanyang mga anak, ito daw pong kanyang tiyahin na napakamaldita, nagkasakit. Alam niyo po kung sino ngayon ang tumutulong doon sa maldita niyang tiyahin? Yun daw pong pamangkin niya na nilalait niya. Ito pong kaibigan ko na nagsaserve sa simbahan. Nasaan daw po yung kanyang mga anak? Iniwan siya. Kasi mismong mga anak niya, ayaw daw po siyang kasama dahil napakasama ng kanyang ugali. Sabi nga niya, tingnan mo na nga, Father, kung sino pa yung kanyang inaalipusta, kung sino pa yung kanyang minamaliit, siya pa ang palagi niyang
tinatawagan, siya pa ang tumutulong sa kanya ngayon. O nga naman po mga kapatid, hindi po ba kung sino yung iyong binababa, pagdating ng araw, siya pa ang mas nakaangat sa iyo, siya pa ang tutulong sa iyo. Mag-ingat po kayo kung ayaw niyo po na ibaba kayo ng Panginoon. Manatili sana kayong nagpapakumbaba. Don't wait for the Lord to humble you, but start humbling yourself. Napakaganda po ng paniniwala ng mga Egyptians. Pag namatay daw po ang isang tao, bago po makapasok ang kaluluwa sa kanilang kalangitan, kukunin muna po yung puso ng tao. At ito po ay titimbangin ang katapat, isa pong balbon ng manok, balahibo ng manok, a feather. Pag daw po mabigat ang puso ng tao, hindi daw po ito makakapasok sa kanilang langit. Napakaganda po nun, no? Kailangan maging magaan ang iyong kaluluwa para ito ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Maganda din po itanong yon. Ako kaya, ano ang nagpapabigat sa aking kaluluwa? May galit ba ako? May hinanakit ba ako? May takot pa rin ba ako ngayon? O baka naman may kasakiman ako? Matakaw ako sa kayamanan? My dear friends, pray that your heart and your soul will be light as a feather. Paano gagaan ang iyong kaluluwa? Magpakumbaba ka. Pero sa ating po mga Katoliko, ang ating paniniwala, para makapasok tayo sa langit, dapat maging kamukha natin si Kristo. Dahil ang ating pananampalataya sinasabi na si Kristo ay ang pintuan ng langit. Paano tayo magiging kamukha ni Jesus? Tularan natin siya sa pagpapakumbaba. Ipagdasal po natin mga kapatid, sa banal na misang ito, gitna ng ating iba't ibang pagsubok, gitna ng mga pagod natin sa buhay, gitna ng ating mga tagumpay sa buhay, manatili tayong nagpapakumbaba dahil ito ang susi natin sa langit, ang susi natin sa pagpapala. Pag ikaw ay nagpapakumbaba, hindi malayo, natatanggapin mo na ang regalo ng buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalat